Jesus loves me. Alright? Sasabihin ko ba? Let's try. Jesus. 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 Very good. Next is, pag sinabi kong Jesus, sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo, sabihin mo sa kanya, loves you. Okay? Alright. Sige, let's do it again. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus. Very good. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pagmamahal niya sa ating lahat. Muli, binabati ko po ang bawat isa ng magandang araw, maulan na araw sa ating lahat. Bago po tayo umawit, alalahanin natin na ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi lamang nakikinig sa kanyang salita, kundi sinusunod din ang kanyang mga utos araw-araw. Amen? Sinabi ni Jesus sa Lucas 9:23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa atin. Ang ating pagpupuri ngayon ay hindi lamang bahagi ng ating programa sa pagsamba. Amen? Ito ay pagpapahayag na pinipili nating sundan si Jesus. Mahalin siya ng higit sa lahat at ialay ang ating buhay sa Kanya. Amen? Habang inaawit natin ang mga papuri, mga pagsamba, hilingin natin sa Panginoon na lalo niya tayong hubugin bilang Kanyang mga alagad. Amen? At mga taong hindi lamang sumasamba tuwing linggo, amen, kundi namumuhay para sa Kanya araw-araw. Tayo pong lahat ay magsipag tayo at sama-sama nating purihin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Sige po, malakas na palakpak sa ating Diyos. Tayo na sama-sama umawit sa Panginoon.
kabutihan. Hallelujah! Jesus, 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 pangalandakan sa buong sanlibutan. Kanyang kabutihan hindi mapaparang. Ating pagsigawan, tayo'y kanyang ligtas. Pangalan ni Jesus ang iligtas. Jesus, Panginoon. Jesus, noon hanggang ngayon. Jesus, kailan pa man. Pangalan ni Jesus. Jesus, Panginoon. Jesus, noon hanggang ngayon. Jesus, kailan pa man. Pangalan ni Jesus. Jesus, Panginoon. Jesus, noon hanggang ngayon. Jesus, kailan pa man. Pangalan ni Jesus, ipangalandakan sa buong sanlibutan. Kanyang kabutihan hindi mapaparang. Ating pagsigawan, tayo'y kanyang ligtas. Pangalan ni Jesus, ipangalandakan sa buong sanlibutan. Kanyang kabutihan hindi mapaparang. Ating pagsigawan, tayo'y kanyang ligtas. Pangalan ni Jesus, man. Pangalan ni Jesus, walang iba. Pangalan ni Jesus ang ibigay. Walang iba, Panginoong itinataas sa lugar na ito, kundi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, naririto po kami. Patuloy na nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Ang aking panalangin na ang awiting ito ay maging panalangin ng bawat isa. Patuloy nating isuko sa Panginoon ang ating mga buhay at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat-lahat.
pag-ibig at biyaya mo. Dalangin ko'y makita ka, sa buhay ko'y kumilos ka. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto. Hangad ng puso, ako ay gamitin mo. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto. Hangad ng puso, ako ay gamitin mo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo, lahat sa'yo. Puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa'yo, lahat sa'yo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo, lahat sa'yo. Hallelujah. Panginoon, gaya ng aming inawit, Panginoon, narito ang aming mga buhay, ang aming mga puso, inilalaan lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin. Kalugdan mo ang aming
Panginoon, ito ang aming tugon sa iyong kabutihan. Sa awit na ito, nais kong ipadama mataas na tugon ng pagsamba. Mga kamay ay malayang itataas upang madama ka ng buong lakas at katulad ng usang uhaw na naghahangat ng tubig ang aking kaluluwa. Napupuri, sumasamba puso, kaluluwa. Umaawi sa'yo.
tatagin, O Diyos, ang mga nanghihina, Panginoon, ang mga dumadaan sa mga pagsubok. O Diyos, walang ibang makakatulong sa amin kundi Ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, sa mga oras na to, nanihan mo ang bawat isa. Ano man ang inyong nalising, ano man ang iyong panalangin sa Panginoon, bakit hindi natin sabihin yan sa Panginoon ngayong oras? Hallelujah. Ikaw man ay dumadaan sa mga pagsubok. Ikaw man ay nasa mountaintop or wilderness. Handa ang Diyos na para ikaw ay tulungan. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa presensya ng Banal na Espiritu ngayong gabi, ngayong umaga sa aming mga buhay. Panginoon, sa bawat mga pamilya na naririto, kabataan, mga nanay, mga katatayan, mga bata, Panginoon, hindi po aksidente na kami ay minarapat mo magkasama-sama ngayong umaga. Minarapat mo, Panginoon, na marinig namin ang mga salitang masasambit ngayong umaga. Minarapat mo, Panginoon, na meron kaming matutunan. Minarapat mo, Panginoon, na mabago ang aming pananaw. Salamat po, Panginoon. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming gawain. Ikaw po ang maluwalhati at madakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Ayan. So, dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Ayan, lang po. Ayan. Sabi po sa kanyang mga salita, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. So, ngayong pong umagang ito, yan, as we prepare our tithes and offering, gusto ko pong ipaalala sa bawat isa sa atin na yung ating pong pagbibigay ay hindi lang po siya obligasyon sa natin para po sa ating pong Panginoon, kundi ito po ay isang act of our worship sa ating pong Panginoon. It is our saying sa Lord na, Lord, everything I have comes from you. Lahat ng meron ako galing sa iyo, Panginoon. And I trust you with my future. So, meron po akong isang illustration. Yung farmer seed po. Imagine niyo po na yung isa pong farmer, meron po siyang dalawang buto. So, pwede niya po yung i-keep yung seed na yon sa kanya pong kamay lang kasi natatakot siya na baka maubusan siya. Or, pwede din niyang itanim yung seed na yon doon po sa lupa, trusting that in due time, they will produce a harvest. So, at first glance po, yung pagtatanim natin, parang kapag tinanim po natin yung buto, parang merong mawawala. Di ba po? Kasi po, nawala na yung buto. Kasi napunta na siya dun sa lupa. Pero, ang bawat farmer po, ang bawat magsasaka, alam nila yung powerful truth na to. Sabi dito, a seed that remains in your hand will always stay one seed. So, mananatili siyang seed lang. Yun nandito sa kamay natin. Pero kapag po yung buto na isinurrender natin doon sa lupa, alam natin na meron siyang potential na dumami. Okay? So, ganun din po yung ating pong pagbibigay. Pagdating po sa ating pagbibigay. Kapag po hinold natin tightly, kung ano po yung meron tayo, mananatiling lang siyang ganito. Okay? Pero po, kapag po ipinagkatiwala natin sa Panginoon yung ating pong tithes and offering, alam natin dahil yung pagtitiwala natin sa Panginoon, magpo-produce po ito ng biyaya na galing sa Panginoon. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? But when we give in faith, sa pamagitan po nating pananampalataya, dinideclare po natin na ang ating tiwala ay hindi po nanggagaling sa ating mga salary. Hindi din po siya nanggagaling sa ating mga savings and yung mga possession na meron po tayo. Kundi alam po natin that the Lord will provide. Amen? So, notice po natin na yung harvest po, hindi po siya nagbubunga overnight. Kung hindi, there is a season of waiting. So,
Yet every planted seed is working beneath the surface before anyone can see it. So ibig sabihin po, yung buto po na itinanim po natin, alam po natin na magkakaroon to ng ugat sa ilalim, di ba? So hindi man po natin nakikita pa sa ngayon kung ano po yung blessing na maaari pong ibigay sa atin ng Panginoon. Pero meron tayong pagtitiwala na ito po ay magbubunga. Amen? So many of us praying for breakthroughs sa family po natin, sa career natin, sa health natin, and even po sa finances natin. Pero while giving is never a way to buy God's blessing, it is one expression of a heart that trusts Him, even before the answer arrives. Amen? Ano po, ako po yung mag-ano, joke lang. Yan. So gusto ko pong i-encourage ang bawat isa sa atin po ngayon. Now, when we return our tithes, alam po natin at ina-acknowledge po natin that everything belongs to the Lord. Amen? Kapag naman po natin binigay yung ating pong offering, ine-express po natin yung gratitude natin at ito po ay nagagamit para po sa participation ng kingdom po ng ating Panginoon. So, lagi po nating pinapaalala na ang Panginoon hindi po siya after sa money na meron tayo. Pero He is after our hearts. Amen? Giving reveals where our confidence truly lies. So, remember po, remember po, na let us give not out of obligation, but out of love. Amen? Magbigay po tayo, hindi dahil takot tayong mawalan, kundi with faith. Amen? At magbigay po tayo, not reluctantly, but with a joyful heart. Amen? So as we sow into God's kingdom today, may we remember that we are investing into something eternal. So let us pray po. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Thank you for reminding us, Panginoon, na kung ano man po yung ibibigay namin ngayon pong umagang ito, hindi ka nakatingin sa kung gaano man po ito kalaki o kaliit, Panginoon. Kundi ang tinitingnan mo, Lord God, is yung puso po ng bawat isa sa amin, Panginoon, na handang ialay kung ano man po ang meron kami, Panginoon. Na merong pagtitiwala sa iyo, Panginoon, that in due time, Lord God, we will harvest, Lord God, ano man po yung amin pong itinanim, Panginoon. Maraming salamat po. Bless our hearts, Panginoon. Bless this day. And even, Lord God, ano man po yung aming ibibigay ngayon, knowing that you will provide, Panginoon, because you are the God who provides ang Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw ang siyang madakil at malulhati sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Magsitayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating Biblia sa Kawikaan, Kapitulo 2, talatang 6. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Maaari na po tayong makaupo. Okay, magandang umaga po sa ating pong lahat. Sa Diyos po ang luwalhati at ang Diyos po ay ating pong papurihan. Ibigay po natin ang kaluwalhatian sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Nung pong nakaraang Sunday, ang akin pong binigyan po ng pansin ay papaano kung dumating ang panahon na makalimutan na ng henerasyon na may Diyos. Mahalaga po yun. Kinakailangan maintindihan po natin ito at huwag po nating pababayaan ang ating henerasyon. Merong Diyos tayo na hindi nakilala. Lalo na ng ating mga anak. No? Lalo po yung mga kaliitan nating mga bata na ngayon po ay ating ikinagagalak dahil tinuturuan na po sila dyan sa labas. Kaya patuloy po ang papuri at pagpapasalamat po sa ating Panginoon. So dahil ang ating pong partikular na gustong mangyari, yung ating pong nawala. Okay, sige, saglit lang. Hello. Okay, so dahil ang partikular na gusto po nating mangyari, yung ating pong henerasyon ay ating pong babantayan, ito po ay pangalawang mensahe na may kinalaman po doon sa mensahe po natin nung nakaraang linggo. So ang paksana natin naman ngayon ay train up a child, the parent's greatest mission. No? Sanayin natin o turuan natin ang ating mga anak, ito po ay napakadakilang misyon ng mga magulang, ng magiging mga magulang, ng mga ate, ng mga tita, tito, ng mga nakakatanda. Okay? Napakahalaga po nito.
Sabi po sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog, ituro mo sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, di niya ito malilimutan. Tandaan niyo po yung salita, ang pagtuturo ay hindi sa panahong matanda na siya. Ang pagtuturo, ang sabi po ni Solomon sa kanyang aklat sa Kawikaan, ituturo habang bata pa ang kanya pong lalakaran. So what is mission to the next generation? Sa Deuteronomy chapter 14 verse 1 to 6, ito po ang binabanggit. Pwede po bang sabayan niyo ako sa pagbasa? Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapa sa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan, sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor, nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ngunit kayo'y nananatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng ipinag-utos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito, malapit sa inyong sakupin na tirhan, unawain ninyo ito at sunding mabuti, sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila, ang dakilang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Meron pong ehemplo yung unang henerasyon na gustong sundan ng mga susunod na henerasyon. At ang ehemplong ito ay ibinuhos ng Diyos sa bansang Israel. No? Mga inaasahang mga Israelita, mga inaasahang mga Hudyo na magdadala ng tamang pagkaunawa sa Diyos na unang nagpakilala sa kanila. Kaya lang, hindi po ganon naging madali. Kasi ang taong nilikha ay may kanya-kanya pong naging opinyon. May kanya-kanyang naging reaksyon. May kanya-kanyang naging saluubin. May kanya-kanyang naging pagpapasya sa kanilang sarili. Merong naniwala sa bansang Israel sa kanyang paniniwala, nahati ang Hudyo sa kanyang paniniwala, mga Hudyong tumatalima, mga tradisyonal na mga Hudyong tumitingin sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, sa Diyos na napakawakapangyarihan, sa Diyos na nagparana sa kanila ng mga iba't ibang himala. Sinusundan po yan ng maraming Hudyo sa kasalukuyan. Inadapt ng mga hintil na katulad po natin. Dinala tayo sa paniniwala sa Diyos na lumikha at napakabakapangyarihang Diyos. Pero nahati po ang sambayan, nahati po ang sangkatauhan, naglitawan ng iba't ibang paniniwala. Merong grupong naniwala kay Baal, may grupong naniwala kay Buddha, may grupong naniwala kay Muhammad, may grupong naniwala sa iba't iba ng pananampalataya. Pero ito po yung dinadala po nating pananampalataya. Pananampalatayang itinuro sa atin ng Diyos nung una pa man, ng ating mga patriarkang sina Abraham, si Isaac, si Jacob, no? At ito po yung atin pong mga sinusundan hanggang sa kasalukuyan. Sabi po dito, a bamboo tree. Sabi dito, a bamboo tree grows crooked if you don't put a support stake when it's young. But once it's big, it's too late to strengthen it. Ang katulad daw po nito ay para pong bamboo, yung kawayan. Habang ito ay tumataas ng tumataas, kinakailangan tukuran mo ito. Kasi pag hindi mo ito tinukuran, pag hindi mo ito nilagyan ng patibay habang siya ay tumataas, siya po'y babaluktot. At kapag po siya bumaluktot o humiga, hanggang sa kanyang pagtanda, hindi mo na siya mauunat. Ganon din po itong ating panahon. Kapag yung pong kaliitang mga bata na ito na ating pong ikinagagalak na tinuturuan, sa kanilang paglaki, hindi po natin nasubaybayan ng tama. Kalalakhan po nila yung mga bagay na inaakala nilang tama kahit ito'y mali.
At yung maling yun na yung kanilang susundan sa kanila pong panahon. Kaya habang nasa kahinugan pa, habang sariwa pa ang mga batang henerasyon na ating pong sinusundan, nawa ito ay maging dahilan upang sila po ay matulungan nating madala sa tamang landasin. Amen po ba? Tulungan po natin sila. Ang ating pong obligasyon ay hindi lamang po ang ating mga anak. Obligasyon din natin ang mga kapitbahay. Obligasyon din natin ang mga naglipa ng mga bata. Kung kaya lang nating ang Diyos ay magbigay sa atin ng biyaya at tayo ay kumupkup ng mga bata para ating turuan, gagawin po natin. Kasi natatakot po tayo na sa ating pong panahon, tayo mismo ay manlamig, tayo mismo ay umayaw, tayo mismo ay makalimot. At sa paglimot natin ito, wala na tayong ipapasa sa kanila. Kaawa-awa ang susunod na henerasyon. So that's parenting, that is parenting. The early years matter most. Mahabang mas maaga pa, sabi dito, yung ating pagiging magulang, gawin na natin sa kanila. Kaya ang malaking katanungan, the question is, what we do in a child's early years will shape their direction for life. Kung ano yung ginagawa natin habang sila ay bata pa sa kanilang panahon, ang siyang huhubog sa kanilang direksyon, sa kanilang buhay. God's hold parents responsible to train, not just feeding them. Tayo po ay ginawa ng Diyos na magulang para maging responsable na sila po'y sanayin. Hindi pakainin lang, hindi damitan lang, hindi pag-aralin lang. Huwag nating iasa ang pagkatuto ng ating mga anak sa eskwelahan. Huwag nating iasa ang pagkatuto ng ating mga anak sa mga lolo't lola, sa mga tito't tita. Ikaw na magulang mismo ang dapat unang maging responsable sa pagtuturo sa kanila. So, paano natin ito palalalimin? Points to ponder. Unang-una, sabi ng talata, the command. Ang command, train up a child. Ito yung utos. Turuan natin sila habang bata pa. Yung train up, sa salita pong Hebrew ay shanak. Sa English po is to dedicate, to start, or to discipline. Like dedicating training to a soldier, it is intentional. Ang utos po'y hindi baka sakali. Ang utos po'y hindi pakiusap. Ang utos po'y hindi po isang pamamanhik. Ang utos po'y isang diretsyong utos. Shanak, to dedicate. Magkaroon ka ng dedikasyon. To start, simulan mo. To discipline, dumisiplina ka. Kagaya ng dedikasyon ng pagsasanay ng mga sundalo. Ito ay talagang intentional. Talagang diretsyong pagtuturo, merong hangarin, merong magandang motibo, merong magandang layunin. At ang pagsasanay po ay may tatlong bahagi. Una, by example. Sabihin nyo, by example. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7, these commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ang kautosang ito na ibinigay ko sa inyo ngayon, sa inyong puso, ibigay ninyo sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo sa kanilang pag-upo, sa kanilang bahay, sa kanilang paglalakad, kahit na nasa kalsada, sa kanilang pagtulog, sa kanilang paggising. Dapat dala-dala ito nila. Ngayon, ano ang ituturo natin na matatanda na? Kung tayo mismo na may edad, hindi tayo sumasang-ayon sa kung ano ang tama. Hindi tayo nagpapakita at nagpapahayag na napakahalaga ng pagsimba pag-araw ng linggo. Yun man lang maipamulat mo sila. Nung kami po ay nagsisimula pa lang mag-asawa sa pagpapamilya, ang isang
ang isang hindi ko malilimutan na pagtuturo sa kanila ay yung kasanayan na lagi silang makakarinig ng mga awiting Kristiyano. Gabi-gabi yan, mga sanggol pa yung aking mga anak. Lahat ng ipinanganak namin, ng misis ko lang pala, na ipinanganak, lahat yan, dumaan sila sa mga awiting mga espiritual. Walang absent na pagsimba. Kahit maingay, kahit kalikutan, hindi po nila kinasanayan na hindi nila napansin ang gawaing pa-espiritual. Kaya naman, naglakihan sila na mahal nila ang Panginoon. Naglakihan silang kasama kong naglilingkod sa Panginoon. Pagmasdan ninyo lahat ng aking mga anak, wala sa kanilang hindi naglilingkod sa Diyos. Wala sa kanilang tinatamad pag-araw po ng paglilingkod sa Panginoon. Lahat kami. Pagkatapos nasundan ng aking mga apo, ang aking mga apo lumaki din sa mga tugtuging espiritual. Buntis pa lang ang aking anak, ang asawa ko ganun din, umaawit na ng mga awiti sa Panginoon. At ngayon, ang pinakabunso ko, si Harold, hanggang ngayon, kinawiwilihan ang mga awiting pang-espiritual. We need to set by example. Sabi nga dito, kids do not do what you say. They do what you do. Ang ating pong mga anak ay hindi po sumusunod lang sa ating sinasabi. Sila po ay sumusunod sa ating ginagawa. Kaya pag sinabi natin, anak, simba ka, sasabihin nung ating mga anak, kayo nga mismo hindi nagsisimba eh. Di ba? Malaking bagay yun. Anak, magbasa ka ng Biblia. Kayo nga mismo hindi ko nakikita nagbabasa ng Biblia. Anak, manalangin ka. Kayo nga mismo hindi ko nakikita nananalangin. Ang pinag-uusapan po natin ay hindi para sa magulang lang. Ang pinag-uusapan po at mensahe natin ay sa lahat ng nakatatanda na meron pong mga batang gusto niyang hubugin at gusto niyang makakilala ng lubusan sa Panginoon. If you want them to love the Bible, let them see you love the Bible. Amen? Kung gusto nyo silang matutong magbasa ng Biblia, ipakita ninyong gusto nyong magbasa ng Biblia. Sabi ng Efeso Kapitulo 6, talatang 4, Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Training, instruction is intentional. Intentional. Mga magulang, wag nating ipahamak ang ating mga anak o dalhin sila o ibuyo sila sa pagkakapahabak, kundi, sabi dito, dalhin natin sila sa pagsasanay sa ating Panginoon. Teach them God's Word at home. Morning, night, even in your car, o kahit saan kayo nadudoon, do not leave it all to Sunday school. O ha? Wag natin, anak, may Sunday school, bigay na natin doon sa mga teacher ng Sunday school. Pagdating ng bahay, wala na tayong pakialam uli. Pagdating sa maka-Diyos na gawain. Sana man lang mga magulang o sa ating mga nakatatanda, kahit saan tayo pumunta, maparestoran o kahit saan lugar tayo, hindi tayo mahihiyang ipakita sa ating mga anak. Mga anak, bago tayo kumain, tayo muna ay manalangin. Sana hindi tayo nahihiya na ipakita sa harap ng publiko na ang ating mga anak sa harap ng pagkain, itinuturo natin sila'y dapat munang manalangin sa harap ng mga taong nakakakita sa kanila. Para sa eskwelahan, bago sila magmerienda, bago sila kumain ng mga baon-baon nila, makikita sila ng mga kaklaseng yumuyoko, pumipikit at nagpapasalamat sa kanilang pagkain. Di ba? Magandang ehemplo. Pangatlo, by discipline. No? By discipline. Pagdisiplina. Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Sa mga namumuhi, sa kanyang mga anak, sobra nila itong pinapalo. Pero sa mga nagmamahal sa kanilang mga anak, maingat nila itong dinidisiplina.
ipinapaliwanag ang bawat dahilan, bakit sila pinalo, bakit sila pinagalitan. Iba pa naman ang panahon ngayon. Ang mga bata ay napakasensitibo. Ang mga bata ay parang tila laging merong pupuntahan maliban sa magulang. Nung unang mga panahon, takot ang mga anak lumaya sa kanilang mga bahay kasi wala silang pupuntahan. Pero sa panahong ito, ang lalakas ng mga batang magtampo, maggalit sa mga magulang kasi lagi silang merong alam na pupuntahan. Dahil ang ating pong komunidad ay punong-puno ng pagkupkop sa mga taong gustong mapariwara ang kanilang buhay. Discipline is equivalent to training. Not just punishment. Hindi lang ito pagpaparusa. It is correcting with love to keep them on God's path. Hindi porke tayo ay nagagalit sa kanila, sinasanay natin sila, sinasaway natin kahit yung mga bata. Sa nakikita nating mali ay pinarurusahan natin sila. Ang ginagawa po natin, lagi natin silang dinadala sa kung saan ang daan patungo sa Diyos. Ang daan patungo sa espiritual. Ang daan patungo sa tama. Hindi natin kinukonsinte. Bagkos itinatama natin ito agad. Parenting is not passive. You are actively shaping them. Hindi pwedeng ang magulang ay magulang na nakasubaybay lang pero walang ginagawa. Nakatingin lang pero wala siyang ginagawang hakbangin. You parents must be active, shaping them. Maging aktibo kang hubugin sila sa kung ano ang tama. So number 1 is the command. Number 2 is the focus. Saan ka tututok? Sabi ng Proverbs, in the way he should go. Kung saan siya pupunta, yun ang tututukan mo. Nag-aaral siya, tutukan mo. Meron siyang pupuntahan, alamin mo kung saan. Kumustahin mo kung nakarating, kung ano ang ginagawa. No? Ang aking mga apo hindi rin nakaiwas sa paggamit ng mga gadget. Pero ang disiplina sa aking mga apo ay per ora. Kung oras ng pag-aaral, walang gadget. Pagdating ng bahay, may gadget pero may oras. Pag oras ng tulog, natutulog. Hindi niya hinahanap ang gadget sa kanilang isip at sa kanilang puso. Pero iba yung ibang mga bata, nagiging addict na. Di ba? At ang mga magulang naman, huwag lang umiyak, bibigyan ng gadget. Huwag lang makaabala, huwag lang makaistorbo, bibigyan ng gadget. Kinasanayan, naging disiplina, kalaunan ang mga anak hindi na mapasunod dahil sa gadget. Wala nang panahong magkwentuhan ng mag-asawa dahil sa gadget. Wala nang panahong magkwentuhan ng magkakapatid sa isang pamilya dahil sa gadget. Ayaw nang mag-usap-usap dahil sa gadget. Dahil sa cellphone, doon na lang sila nag-uusap. Wala nang transparency. You need to know the focus in the way they should go. Saan sila pumupunta? Ano ang kanilang ginagawa? Tama pa ba ito? This does not mean in the way you want them to go. This way he should go means 3 things. Hindi ito basta lang sa kung sila pupunta. Merong mga daan na itinuro ang Diyos ng 3 mahalagang bagay. Number 1, God's way. Kauna-unahan, daan ng Diyos. The way of truth, the way of righteousness, and the way of fear of the Lord. Ang daan ng katotohanan, ang daan ng katuwiran, at ang daan ng pagkatakot sa Panginoon. Psalms 119 verse 9, how can a young person stay on the path of purity? Sabi dito, by living according to your word. Sabi niya, papaano ang isang kabataan ay mapapanatili sa daan ng kalinisan, sa daan ng kabanalan, sa daan ng katuwiran. Ang sabi po ng sumulat ng aklat ng awit, by living according to your word. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay sa salita
ng Diyos. No? Mapalad po tayong nakalampas na naman sa mga challenges sa buhay. Maliban doon sa talagang may dahilan. Pero nung aming panahon, palagay ko hindi nyo kayang ikumpara sa panahong ito. Nung panahon namin, wala namang mga e-bike, wala namang mga sasakyan ngayon na mabilis kang pumunta, kagaya ng Grab, kagaya ng Joyride. Naglalakad po kami na kilometro ang layo makarating lang sa simbahan. Take note, hindi lang sa panahon ng tag-init. Take note, kahit sa panahon ng bumabagyo. Ano katuwirang idisiplinang ituturo sa amin ng aking mga magulang? Tatanungin mo muna ang iyong sarili. Baha ba ang dadaanan mo? Hindi po. May payong ka ba? Opo. May sasakyan ba? Pwede. May pera ka ba pamasahe? Wala po. Kaya mong lumakad papuntang simbahan? Opo. Go. Walang reklamo yan. Nakakapote kami na, nung usap pa nga nun hindi kapoting totoo Yung kapoting plastic lang, na mga malalaking plastic na ibinabalot lang namin sa aming katawan. Nakatsinelas kami, takbo kami sa simbahan. Kilometro layo nun. Pero natutunan namin ito dahil alam ng aking mga magulang, ito anak ang dapat niyong daanan. Kahit mahirap, kahit na ito'y hindi bagay na parang gugustuhin ng iyong puso, kailangan gustuhin mo ito. So, God's way. Number 2, their ways. No? According to His personality, according to their gifts and calling. Ituturo mo yung daan ng Diyos. Pero ituturo mo rin kung ano yung daan na dapat nilang lakaran ayon sa kanyang personalidad, ayon sa kanyang mga kaloob, ayon sa kanyang pagkatawag. Ang ibig sabihin, suportahan natin ang ating mga anak. Kaya natutuwa ako, meron tayong plug-in ministry. Amen? Hindi ba kayo natutuwa ng inyong mga anak? Isang araw, makikita nyo rito, siya lang tumutugtog dito, ng drums, ng keyboard, ng gitara, ng bass. Meron ng umaawit dito, katulad din ng paghubog namin sa aming mga anak. Ganda, suportahan natin sila hindi lang sa daan ng Diyos, suportahan natin sa kanilang gusto ng naaayon sa kanilang personalidad, kaloob at pagkatawag. Sabi dito, not all kids are preachers. Tama naman Hindi lahat ng inyong mga anak ay magiging pastor na tulad ko. Some are artists, engineers, teachers, probably doctors. Train them to use their gifts to God. Ang sinasabi dito, suportahan mo silang maging doktor, suportahan mo silang maging guro, suportahan mo silang maging engineer pagdating ng araw, pero dalhin mo sila sa pagkaunawang ang Diyos ang nagpapaaral sa iyo. Okay? Ang Diyos ang magpapatapos sa iyo. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng talino. Kaya para pag nag-graduate siya, nakatapos siya sa kanyang pag-aaral, ang balik niya ay sa Diyos. Napakadami po habang bata pa sa atin yan. Sisimba yan, magpapaturo yan. Pagdating ng high school, iba na. Pagdating ng kolehiyo, iba na. Pag nakatapos na, nag-iba na lalo. Nakapagtrabaho na, lalo lang nakalimot. Mag-aasawa yan, walang natutunan. Hindi natutong magmahal sa Diyos, manalangin, magbasa ng Biblia, sumimba, magkakaroon siya ng pamilyang kanya. Ang pamilyang bubuuin niya, hindi na palasimba. Samantalang bata pa, tinuturuan mo na siya. Yan ang problema po sa ating panahon pag hindi natin tinutukan ang kanilang mga gawa. Pangatlo, from the beginning, start early. Ngayon pa lamang, simulan na po natin. Habits are formed when they are young. No? Magiging habitual niya ito. Magiging ugali niya ito. Mahuhubog niya ito habang sila ay bata pa. Alam niyo po ba yung mga komunismo?
ang kanila pong pagsasanay, ganito pala, araw-araw, kung ano yung kanilang 10 utos, 10 prinsipyo, 10 pinapaniniwala na dapat ilagay sa isip at ilagay sa puso, araw-araw, may malaki silang mikropono, no? Na naririnig ng kanilang kampo. Araw-araw yun, naririnig. Araw-araw yun, naririnig. Araw-araw yun, naririnig. Bata pa sila, araw-araw yun naririnig. Kaya pagdating ng panahon ng kanilang paglaki hanggang sa pagtanda, yun na yung naka-built-in sa kanilang isip at sa kanilang puso. Kaya hindi mo sila mapuknat eh. Hindi mo sila agad mapahiwalay sa kanilang ideolohiya. Ganon sila kapapagmahal, ka-loyalty sa kung ano ang kanilang paniniwala. Kasi ganon itinuro sa kanila. Itong ating mga kaibigang mga Muslim, sumakay ako papunta ako Singapore, sa airport, bandang alas 3 o alas 6 yata ng hapon, may naglatag na parang carpet, tapos nakalagay doon yung kanilang moske. Kahit sa harap ng maraming tao, lumuluhod, nananalangin. Bakit? Yun na ang kanilang ideolohiya. Yun na ang kanilang kinasanayan. Nakuha niyo po ibig ko sabihin. Kinakailangan magtanim ka kung ano yung ideolohiya na itatanim mo sa isip at puso ng mga batang ito hanggang sa kanilang paglaki, kanilang paninindigan. Kaya nakakarinig tayo ng mga salitang, dito na ako nagsimula, dito na ako mamamatay. Correct? Ito na yung ipinamulat sa akin ng aking magulang, dito na ako mamamatay. Nakakarinig tayo ng ganyan, tama? Paninindigan din namin yan nung panahon na yon. Kaya nga lang, iba ang nangyari. Dahil merong nagbukas ng mas maliwanag na pintuan paano makikilala ang Panginoon. Kaya napalipat sa ganitong pananampalataya. Nung masumpungan ng ganitong pananampalataya, tumindig na ang aking mga magulang. Inabsorb ng aking panahon. Nag-asawa ako, inabsorb namin ang henerasyong ito, dinala namin sa aming mga anak. Ngayon, dinadala namin sa aming mga apo. Okay po? So, the focus from the beginning, the question is, God, how did you design my child? Aking Diyos, ano ang disenyo mo sa pagkahubog sa aking mga anak? What is your path for them? Ano, Panginoon, ang daan mo para sa kanila? Ano ang plano mo para sa kanila? Not what's my dream for them. Hindi yung kung ano ang gusto ko. Kasi kung ano ang gusto ko, tayo po ay masyadong makasarili. Masyado tayong punong-puno ng reserbasyon. Pero pag gusto ng Panginoon, yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay makasusunod ayon sa kanyang kalooban. Pangatlo at panghuli, the promise. Mula sa utos ng Panginoon, mula sa pag-focus natin sa Kanya, thank you, anak. Ito naman ang pangako. Even when He is old, He will not depart from it. Okay? Kapag yung utos, kapag yung pagtuon ay nagawa natin na matatanda sa mga batang sumusunod sa ating henerasyon, ito naman ang pangako ng Biblia. Kahit sa kanilang pagtanda, hindi nila ito malilimutan. Nung bata pa kami, ang po at opo ay napakahalaga. Hanggang ngayon naman, hindi na ito naalis sa aming bibig, ang po at opo. Nung bata pa kami, ang kahalagahan ng pagmano ay mahalaga. Hanggang ngayon naman, pag nakakita kami ng matanda sa amin, kami ay nagmamano. Nung bata pa kami, hindi kami natutong manlait ng kapwa. Hanggang ngayon naman, yun ang aming natutunan. Lahat ng mga good moral values na natutunan namin nung panahon ng aming pong mga lolo't lola ng aking mga magulang ay amin lang pong isinasalin. At totoo yung pangako. Kung yung natutunan namin ay hindi namin
nakakalimutan. Sabi dito, will not depart. Hindi siya mahihiwalay sa'yo. Will not turn aside permanently. Hindi ito malilimutan ng permanente. Babalik at babalik ang mga bagay na kinasanayan po natin. So anong mahalagang insights natin tungkol sa pangako? Number 1, it is a general principle, not a magic formula. Ito ay pangkalahatang prinsipyo, hindi ito mahika na bigla na lang mangyayari. Kinakailangan kang mag-effort mula sanggol, palaki ng palaki ng palaki. No? Sabi ko nga sa aking anak, pag itong batang itong si Harold ay nagsisimula ng kumain. Kasi daddy pa lang eh, no? Gatas pa lang. Sabi ko, pakainin nyo ng ampalaya. Patikimin nyo ng okra. Patikimin nyo ng mapapait. Kasi wala kaming anak na sinanay ng ganyan. Bagamat kumakain sila at nagustuhan naman nila. No? Pero pag sinimulang pakainin si Harold ng matamis, wala na, puro matamis na yan. No? Kaya yung marami tayo, lumaki tayo, hindi tayo kumakain ng ibang mga gulay, kasi nung bata tayo, hindi natin ito nalasahan. Pero titestingin namin si Harold, pakainin ng kimchi, pakainin ng sili, pakainin ng ampalaya, pakainin ng lahat ng uri ng mapapait, mapapakla. No? Pakakainin namin yan. Titingnan namin kung totoo yung paglaki niya ay hahanap-hanapin ng kanyang bibig ang mga anghang na mga pagkain. Okay? Ako hindi ako nasanay ng maanghang. Kaya bigyan nyo lang ako baglang may sili. Nasausawan, mahirap para sa akin. So sabi dito, God gives parents influence, not control. Kids still have free will. Huwag natin silang sakalin. Huwag natin silang bugbugin na parang hindi na sila gagalaw sa kanilang sarili. Bayaan po natin sila ay matuto ng malaya ayon sa kanilang natutunan. Ang isang halimbawa po dyan ay ang prodigal son, isang anak na salbahe, isang anak na bata pa'y kinuha ng lahat ng kayamanan, iniwan ng kanyang mga magulang, pero still, ang tatay ay nanatili sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak. So, it's about direction, not perfection. Ito ay sa direksyon na tama, hindi yung huwag kang magkakasala, huwag kang magkakamali. No? Bayaan natin silang malayang hindi magkamali. Bayaan natin silang malayang hindi magkasala dahil sa natutunan nila, hindi dahil sa sobrang higpit ng iyong pagsasanay. Ang galing, no? Then, trained kids may wander, but the training sticks. The Holy Spirit will remind them of what they learn. Bayaan natin sila magkatuto ayon sa pagkakasanay natin. Hindi sila matututo sa patpat, sa palo, sa hagupit. Bayaan natin dumating ang panahon, ang banal na Espiritu ang magtuturo sa kanila unti-unti ng lahat ng itinuturo po natin. John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ang banal na Espiritong sumasa atin, ang siyang magiging tagapagturo, tagapagtuwid, tagapag-udyok sa atin, tagapagpaalala ng lahat ng salita ng Diyos na inaaral natin dito linggo-linggo, pagbabasa nyo araw-araw, pakikinig nyo at panonood sa telebisyon ng mga Kristiyanong panoorin araw-araw, banal na Espiritu ang siyang magtuturo at magpapaalala sa atin. No? Pangatlo, it's about the long run. Hindi ito prosesong mabilisan. When he is old, hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa kanyang pagtanda, ang pagtuturo natin ay hindi dapat huminto. Sabi dito, the fruit may not show until they are adults. Totoo naman, ang bunga ay hindi natin makikita kung hindi tatanda ang puno. Tama?
Parang yung mangga na nasa tabi natin, magbubunga yan sa kanyang panahon dahil matanda na siya. Dahil nasa panahon na siya. Anumang halaman, kamatis, sili, okra, talong, kahit po yung mga palay, pag yan ay dumating sa kahinugan, pag yan ay dumating sa kanyang edad, sa kanyang panahon, magbubunga at magbubunga yan. Kaya yung pong pagtuturo natin sa mga batang yan, yung pagtuturo natin kahit pagsaway sa mga kapitbahay ng mga bata, mga simpleng wag mong gagawin yan, mga simpleng masama yan. Akala nyo, ganun-ganun lang yon. Isang araw, isang panahon, yung batang gumagapang dyan, yung batang napakalikot, nagugulat ka na, napakalaki ng kanyang ipinagbago, binata na siya, dalaga na siya. Pagkatapos, babalikan ka at sasabihin, tatay, nanay, tito, tita, salamat sa iyong pangangaral. Nakinig ako, eto na ako ngayon. O, di ba? Kaya sabi dito, let us not become weary in doing good, but all at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Sa Galatians 6:9, sabi dito, huwag tayong mabahala o mag-alala na gumawa ng kabutihan, sapagkat sa tamang panahon, tayo ay mag-aani kung hindi tayo susuko at mapapagod. Diba? Praise God! If your child has wandered, keep praying. The seeds you planted are still there. Sabi dito, kung ang inyong mga anak masyadong maraming tanong at parang iniisip niya, tatay, nanay, napaka-corny nyo naman. Napaka-killjoy nyo naman. Bakit bawal ako dito, sila pwede? Bakit dito pwede sila, ako hindi? Huwag kayong mag-alala. Yung mabuting itinanim ninyo, naroon yan sa puso nila. Hindi yan mawawala. Hindi kayo masasayangan sa inyong pagpapagod. Kaya sa pang-apat po, we have 4 practical ways to train up today. Number 1, model it. Sabihin nyo, model it. Yeah, let them catch you praying, reading, forgiving, serving, o kahit anong bagay na mabuti. Model it. Nawa, mahuli kayo nila, makita nila kayo na kayo ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, marunong magpatawad, nagmamahal sa kapwa. No? Model it. Pangalawa, memorize it. Sabihin ninyo, memorize it. Sabi dito, hide God's word in their hearts. Bayaan nating manatili sa kanilang puso ang salita ng Diyos. Pwede sa mga awit, o kagaya na sinasabi ko sa inyo use songs, no? Bayaan nyo ang salita ng Diyos ay ma-impart sa kanilang puso. Makinig kayo ng mga Kristiyanong awitin. Ito po ang ating ginagawang ito yung naka-live, no? Kung inyo po itong share sa inyong mga kaibigan, napapanood po nila tayo. Napapakinggan nila kung ano yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Okay? At araw-araw, kapag ito po yung nailagay na natin sa YouTube, siya po naming pinakikinggan araw-araw sa bahay. Binabalikan namin ang mga awitin ng ating Yada Worship, ang mismong mensahe na aking iminamansay, pinakikinggan ko rin sa aking sarili. Natututo po ako sa bawat kwento, mga talata at mga awiting espiritual. Number 3, mentor it. Sabihin niyo, mentor it. Ayon. Ang pag-mentor naman is talking about God in daily life. No? Lagi natin pag-usapan ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Sa pagkain, sa pagtulog, sa paggising. Anak, nakapag-pray ka na ba? Ako, natutuwa ako, hindi ko naging problema. Kasi kusa ako nang nakikita at nasaksihan ng aking mga anak, lumaking marunong ng mag-pray, sa pagtulog, sa pagkagising, pagbabasa ng Biblia, at pare-parehong gusto ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang question dito sa mentoring, what did God teach you today? Ano ang natutunan nyo sa araw na ito sa Panginoon? Okay? Then number 4, minister it. Sabihin nyo, minister it. Ang ibig naman sabihin, let them serve in church early. Kids ministry, worship, greetings, make faith practical. Bata pa sila, itulak nyo na silang paglilingkod.
Gusto ng anak nyo tumugtog, bata pa, huwag nyo sabihin, bata ka pa anak, sa susunod na lang. Hindi, suportahan ninyo. Kung gusto nilang magpunta sa simbahan para magsanay, idalhin ninyo, ihatid ninyo. Kasi yun lang ang tanging paraan ninyo para sila'y lumaki ng may pagkatuto sa Panginoon. Kung halimbawa, hindi pa rin nagbabago, sabihin nyo sa mga nagtuturo, prayer request pa po kami. Ito pa po ang kailangan ko sa aking mga anak. And always be reminded, parents, you are not raising kids. You are raising future adults. No? Mga magulang, hindi kayo nagpapalaki lang ng bata. Ang pinalalaki nyo ay pagtingin sa hinaharap sa kanilang pagtanda. Di ba? Kung ano ako ngayon, kung ano kayo ngayon, ganyan tayo pinalaki ng ating mga magulang. Nung unang-unang ipinanganak niya tayo. Salamat na lamang sa kalagitnaan ng ating paglilingkod. Meron Diyos na tumutulong sa atin para iayos ang dapat iayos. And the goal is not successful kids. The goal is godly kids. Ang tagumpay ng ating mga anak ay hindi yung nakita nyo nakapagtapos na sa kanilang pag-aaral lahat. Tulad ko, 6 na anak namin, nakatapos na lahat. Mga professional na po sila. Kunting sipa na lang kay Hana, no? Nagre-review pa siya sa kanyang nursing. Okay? Kunting-kunti na lang, bibilang na siya sa aking mga anak na makakaroon ng trabaho sa kanyang profesyon. No? Pero, hindi sila pinalaki na matagumpay lang na mga bata. Pinalaki silang matagumpay na makadiyos na bata. Amen ba yun? That's it. That's it. Walang kwenta. Walang saysay ang mga anak nyo yung makapagtapos, makapagtrabaho, pero ayaw na sa Diyos. Malayo na sa Diyos. Ang simbahan ay basta lang. Ang prayer ay basta lang. Mas maganda, kasabay ng kanilang tagumpay, kasabay ng kanilang propesyon, sila'y lumalakad na makadiyos sa kanilang buhay. Ganda. If your child follows the path, you're training them on right now. Where will they end up 20 years from now? Maganda yan, di ba? Magandang kaisipan yan. Kung ang anak ninyo ay susunod sa inyong pagsasanay, ngayon, sa palagay nyo, 20 taon nang lilipas, kumusta na kaya sila? Makikita nyo yung future niya eh. Kitang-kita eh. No? Mula sa pagkabata ng aming mga anak, kitang-kita namin, lalaki ito talagang makadiyos. Lalaki itong hindi ito sumasama sa mga barkadang mali. Pangita na eh. At nangyari na nga ang lahat ng ito. God will help you. Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7, you shall love the Lord your God, and these words shall be on your heart. You cannot give what you don't have. Correct? Hindi ka pwedeng magbigay ng wala ka. Train yourself first. Lahat ng ating pinag-aaralan, pinagsasanayan, lahat ay magsisimula sa atin. Isang napakagandang awit kanina, yung awiting panghuli. Tawagan ko na po ang Yada Worship. At awitin po natin iyan. Habang sila po ay umaawit, lahat po ng may mga prayer request. Meron bang may sakit sa inyo? Sa pamilya? Pagpe-pray natin yan dito. Lahat ba, sa inyong kalagayan, meron kayong prayer request sa inyong puso? Dito po kayo sa unahan, ipagpe-pray ko po kayo. Sasanayin po natin ito na tayo po ay nag-e-express ng ating damdamin na ipag-pray kung ano po yung ating saloobin. Sige po, tabayin po tayong lahat. Lahat po na may mga prayer request, dako lang po kayo sa unahan. Hindi naman kinakailangan tanungin kung anong inyong mga dinadala. Just come forward over here and I will pray for you. Awitin natin yung tugon ng pagsamba. Nais kong Sige po.
Kung meron kayong kahilingan sa Panginoon, just come forward. Hindi natin tatantanan ang ating Panginoon sa kanyang mga kahilingan. Ano man ang inyong mga dalahin, dadali natin ito sa pagsamba sa ating Diyos. Dadali natin ito sa kanyang paanan. At ang Diyos ay maghimala sa ating kalagitnaan. Just come forward, whatever it is. Ako lang po tayo sa unahan. Papadalangin po namin kayo. Asa kayo sa Diyos ay walang imposible. Ang aking kaluluwa nagpupuri, sumasamba puso't kaluluwa. Umaamin sa'yo ng buong paghanap. Kapilang ka, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat sa'yo'y ibibigay. Nagpupuri, Sama natin piliin ang ating Panginoon. Sama natin sambahin ang ating Diyos. Hallelujah! sa'yo Ikaw, O Diyos. ng buong Tayo po ay matalangin. Aming Diyos, nasa edad na kami, nasa tamang gulang na po kami. Kaya kami na po yung may tuturing na matatanda sa aming panahon. Kami na po yung may tuturing na mga adult sa aming panahon. Pero sa aming panahon, napakadami naming mga bata na nakikitang dapat ay hubugin. Dapat pakitaan ng halimbawa. Dapat sila'y sabihan kung ano ang tama. Nakikita namin kapitbahay, kamag-anak, pamangkin, o kahit mismong aming mga anak sa kanilang paglaki. Panginoon, ang mensahe mo sa aming lahat na mga matatanda na, may gulang na, nasa edad na nakakaunawa sa kasalukuyan. Sanayin namin ang mga bata sa kanilang henerasyon. Ituro namin sa kanilang henerasyon kung ano ang tama sa pamamagitan ng mga halimbawa at ehemplo na aming ipapakita. Sipag ng pagsimba, sipag ng pananalangin, sipag ng pagsamba, sipag ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Pagpapamilya na kung ano ang tama. Pag-aaral na kung ano ang tama. Mga propesyon pagdating ng araw pero hindi palayo sa iyo, kundi palapit at pagpapasalamat sa mabubuting ginagawa niyo po sa amin. Panginoon, sa mga oras na ito, sa Diyos na aming sinasamba, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng unang panahon, ng kauna-unahan pa siya pa rin Diyos na aming sinasamba. Amen. Diyos na naghimala, Diyos na nagbigay at nagpakita ng kanyang kadakilaan at kapangyarihan, ay Diyos na aming sinasamba sa umbagang ito, at kami po'y humihiling, O Diyos, sa kanila na mga nakatayo sa harapang ito. Sa iyo, O Diyos, na nakakakita kung ano ang kanilang mga dinadala sa kanilang puso. Sa iyo, O Diyos, na nakakakita kung anong sinasambit ng kanilang mga labi tulad ni Hana nung kanyang panahon
Siya'y sumasambit ng panalangin, hindi nakikita, hindi napapakinggan, pero sa puso mo, meron kayong pagdinig sa kanyang panalangin. At ganun din, O Diyos, ang amin pong pinagtiwala, O Diyos, na ang lahat ng mga may kahilingan dito sa unahan naming kapatiran, anuman ito, O Diyos, ikaw po ang nakakaalam. May kinalaman ba ito sa hanap buhay, kinalaman sa karamdaman, kinalaman sa malasakit sa kapwa, kinalaman sa mga relasyong hindi po nagkakaunawaan, kinalaman sa kanilang mga pangarap sa kanilang mga anak, kinalaman, O Diyos, sa kung ano man ang dinanasa ng kanilang puso, ay mapagyari at mapagyaman, O Diyos, sa Diyos na nagbibigay at nagpapala sa amin ng katugunan, kasama ng aming bansa, pagsasaayos ng bansa, sa ekonomiya ng bansa, political agenda ng bansa, at lahat ng security and safety ng bansang ito. Pag-abot ng pananalangin sa mga nasantala po ng Typhoon Inday, sa lugar po ng Mindanao, at pagpapasalamat na rin na sa lugar namin ay tahimik po kami dito. Sa aming Diyos na napakabuti at napakamakapangyarihan, sa Panginoong Jesucristo, Panginoon tagapagligtas naming lahat, sa banal na Espiritong tatakatibay ng aming kaligtasan, ang siya namang patuloy na maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Lahat ng